Sa lakas ng ulan, halos wala nang makita si Marvin habang mabilis niyang inaapakan ang mga tumutulot basa ng kalsada. Basang-basa na ang kanyang suot na jacket at ang dala niyang maliit na basket na nilambungan ng manipis na tela ay mahigpit niyang hawak. Sa ilalim ng tela, mahina ang pag-iyak ng isang sanggol na tila naghahanap ng init sa gitna ng lamig ng gabing iyon. Malamig ang hangin at bawat patak ng ulan ay tila pinupukpok ang kanyang balikat. Ngunit hindi siya tumitigil sa pagtakbo. Kanina lamang, habang naglalakad siya pauwi mula sa munting tindahan kung saan siya bumili ng bigas para sa hapunan nila ng kanyang misis na si Alina, nadaanan niya ang tabing ilog na nasa gilid ng kanilang barangay. Dinig na dinig niya ang mga alingaw-ngaw ng ulan sa mga dahon at akala niya ay normal lamang ang tunog ng paligid. Ngunit sa pagitan ng dagundong ng ulan, may narinig siyang kakaibang iyak, mahina ngunit masakit pakinggan. Para bang tinatawag ang kanyang puso. Noong unay nagdadalawang isip pa siya. Iniisip niyang baka hayop lamang iyon o simpleng ingay ng kalikasan. Ngunit habang papalapit siya sa pinanggalingan ng tunog, natigilan siya. Nakita niya ang maliit na basket na tila itinapon lamang sa tabi ng ilog, lumulutang sa mababaw na bahagi nito. Nang sinilip niya, doon niya natuklasan ang sanggol. Bagong silang, balot lamang sa isang manipis na kumot, nanginginig sa lamig. Diyos ko! Bulong niya sa sarili habang dali-daling kinuha ang sanggol. Basang-basa na ang tela nito at halos manlumo siya sa nakitang sitwasyon. Walang iniwang anuman, walang sulat, walang palatandaan kung sino ang magulang ng kawawang bata. Ngayon, habang papalapit na siya sa kanilang maliit na bahay, naramdaman niya ang kaba. Paano niya ipapaliwanag ito kay Alina? Anong sasabihin niya? Ngunit higit sa lahat, paano nila aalagaan ang batang ito gayong sila mismo ay naghihirap na rin? Pagdating niya sa pintuan, agad niyang tinawag ang asawa. Alina! Malakas niyang sigaw, ngunit halatang may halong kaba at pagod. Bumukas ang pinto at lumabas si Alina, nagtataka ngunit agad nag-alala nang makita ang hitsura ni Marvin. Marvin, ano bang nangyari sa iyo? Basang-basa ka. Tanong nito habang tinutulungan siyang makapasok. Ngunit napansin ni Alina ang basket na hawak niya. Ano yan? Ano ang dala mo? Dahan-dahang inalis ni Marvin ang basang tela at tumambad kay Alina ang maliit na sanggol na ngayon ay halos walang tinig sa sobrang pagod sa kakaiyak. Alina, napulot ko siya sa tabing ilog. Iniwan lang siya roon. Halos pabulong ang sagot ni Marvin, tila nag-aalangan sa reaksyon ng kanyang asawa. Hindi agad nakapagsalita si Alina. Tila nanigas ito, nakatitig lamang sa sanggol. Pagkatapos ng ilang segundo, maingat niyang kinuha ang sanggol mula kay Marvin at sinimulang haplusin ito. Napansin niyang nanginginig pa rin ito sa lamig, kaya agad siyang tumayo upang kumuha ng tuwalya at kumot. Inilapit niya ito sa lumang kalan upang painitan habang si Marvin ay nanantiling nakaupo, tila walang masabi. Iniwan siya? Wala bang iniwang kahit ano? Sulat? Bag? Tanong ni Alina habang maingat na pinapatuyo ang sanggol. Wala talaga. Wala akong nakita kundi siya. Sagot ni Marvin habang hinahagod ang basang buhok. Ano kaya ang gagawin natin, Alina? Hindi ko kayang baliwalain na lang siya. Hindi ko kayang iwan siya roon. Napuno ng katahimikan ang maliit na bahay, maliban sa tunog ng ulan na patuloy na bumubuhos sa labas. Maya-maya pa'y tumingin si Alina kay Marvin. May luha sa kanyang mga mata. Marvin, baka ito ang sagot sa matagal na nating hinihiling. Napako si Marvin sa sinabi ni Alina. Alam niyang matagal nang nangangarap ang kanyang asawa na magkaroon ng anak, ngunit sa kabila ng maraming taon ng pagsubok, tila hindi sila biniyayaan ng pagkakataong iyon. At ngayon, narito ang isang batang tila itinakda ng tadhana upang mapunta sa kanila. Paano natin siya aalagaan? Wala tayong pera, Alina. Ni hindi ko nga mabili ang gusto mong ulam kanina. Sagot ni Marvin, nanginginig ang boses sa pag-aalala.
Hinawakan ni Alina ang kamay niya at ngumiti, bagamat may luhang tumutulo pa rin sa kanyang pisngi. Gagawa tayo ng paraan, Marvin. Basta't hindi natin siya pababayaan. Siya na ang magiging liwanag sa buhay natin. Noon pa man, tahimik na pinapasan ni na Marvin at Alina ang bigat ng kanilang pangarap na magkaroon ng anak. 5 taon na silang kasal, ngunit ni minsan ay hindi binigyang liwanag ng langit ang kanilang hinihiling. Sa umpisa, iniisip nilang baka natural lamang ang pag-antala. Subalit habang tumatagal, ang bawat buwan na dumadaan nang walang anumang senyales ay nagiging tila isang mahabang gabi ng pagdududa at panghihinayang. Isang araw, naisipan nilang magpunta sa health center sa bayan upang magpatingin. Doon, nakilala nila ang doktor na palaging abala ngunit pala kaibigan. Pinakinggan nito ang kanilang mga kwento at pasimple itong ngumiti, animoy alam na niya ang sasabihin kahit hindi pa nagsisimula. Sa edad ninyo, natural lamang ang mga ganitong problema, ani ng doktor habang sinusuri si Alina. Pero kung gusto ninyong masigurado, kailangan ninyong magpa-test sa isang espesyalista. Kaso, alam kong magastos iyon. Nagkatinginan sina Marvin at Alina. Ang sinasabing espesyalista ay nangangahulugan ng biyahe sa syudad, kasama ang gastusin para sa konsultasyon at mga pagsusuri. Alam nilang hindi iyon abot ng kanilang bulsa. Nang lumabas sila ng health center, kapwa mabigat ang kanilang loob. Napansin ni Marvin ang namumuong luha sa mata ni Alina, ngunit hindi na niya tinanong. Hinawakan na lamang niya ang kamay nito at tahimik silang naglakad pa uwi. Sa bawat gabi, tahimik na umiyak si Alina sa sulok ng kanilang maliit na bahay. Palaging pilit siyang nilalapitan ni Marvin upang yakapin, ngunit alam niyang hindi sapat ang kanyang mga salita upang maibsan ang kirot sa puso ng asawa. May mga oras na tinitingnan ni Marvin ang kanilang maliit na altar at tahimik na nagdarasal. Diyos ko, bulong niya, bigyan niyo po kami ng pag-asa. Isang beses, kinausap ni Marvin si Alina habang sila'y nagluluto ng hapunan. Alina, simula niya, kahit wala pa tayong anak, hindi ibig sabihin ay hindi nabuo ang pamilya natin. Meron naman tayong isa't isa at sapat na iyon para sa akin. Ngunit umiling si Alina at sa pagkakataong iyon, hindi na niya napigilan ang luhang tumulo. Marvin, hindi mo naiintindihan. Hindi lang ikaw ang gusto kong mapasaya. Gusto kong mabuo ang pangarap natin. Gusto kong maranasan kung paano maging isang ina. Hindi na nakapagsalita si Marvin. Niyakap na lamang niya ang kanyang asawa, mahigpit at puno ng pangakong hindi niya bibitiwan ang pangarap nilang dalawa, kahit patila napakalayo nito. Sa kabila ng lahat, hindi sila tumigil sa pagsusumikap. Kahit mahirap, patuloy silang nanalangin. Ngunit ang bigat ng bawat pagkabigo ay naging bahagi ng kanilang araw-araw na pamumuhay, hanggang sa isang araw, nagbago ang lahat. Dumating ang gabing iyon na dinala ni Marvin si Jason, isang sanggol na tila biyayang ibinaba mula sa langit. Sa pagyakap ni Alina sa bata, naramdaman niyang tila sagot iyon sa kanilang mga luha at panalangin. Subalit habang patuloy silang nag-aalaga kay Jason, hindi pa rin nawala ang pait ng mga alaala ng kanilang paghihintay. Ang kanilang pagdurusa noon ay naging bahagi na ng kanilang kwento, ngunit iyon din ang nagbigay sa kanila ng lakas na harapin ang hamon ng bagong kabanata ng kanilang buhay. Pagkalipas ng ilang araw, mula nang dalhin ni Marvin ang sanggol sa kanilang tahanan, nagpasya silang bigyan ito ng pangalan. Habang magkatabing nakaupo sa maliit na mesa sa kanilang bahay, hawak-hawak ni Alina ang bata at mahigpit itong niyayakap. Napansin ni Marvin ang ngiti sa mukha ng kanyang asawa, ang ngiting matagal na niyang hindi nakikita. Alina! Bungad ni Marvin. Kailangan na nating bigyan siya ng pangalan. Tumingin si Alina sa asawa, hawak ang maliit na kamay ng sanggol. Jason. Mahina ngunit puno ng pagmamahal niyang sagot. Para siyang isang biyaya na dumating sa buhay natin, Marvin. Gusto ko ng pangalang iyon. Ngumiti si Marvin at sinang-ayunan ng asawa. Jason, bagay na bagay. Bagamat punong-puno sila ng pagmamahal sa bata, hindi nila maikakaila ang hirap na dala ng kanilang sitwasyon. Simpleng buhay lamang
ang kanilang meron. Hardinero si Marvin sa isang malaking bahay sa kabilang bayan at kadalasan ay sa umaga pa lang ay wala na siyang lakas dahil sa bigat ng trabaho. Madalas siyang binabayaran ng lingguhan, ngunit bihira ang pagkakataong sapat ang kita upang tugunan ang lahat ng kanilang pangangailangan. Sa kabilang dako, si Alina ay patuloy na naglalaba para sa mga kapitbahay. Bagamat maliit ang kita, ginagawa niya ito upang madagdagan ang pambili nila ng gatas at diaper ni Jason. Minsan ay nagtitinda rin siya ng gulay na inaanin ni Marvin mula sa maliit nilang taniman sa likod ng bahay. Kapag hindi nagkakasya ang pera, nagtitiyaga sila sa sinabawang gulay at kaunting kanin para maitawid ang bawat araw. Minsan, habang nagbubungkal ng lupa sa isa sa mga hardin ng mayamang kliyente, hindi maiwasang mag-isip si Marvin. Paano namin mabibigyan si Jason ng magandang kinabukasan? Paano kung hindi sapat ang lahat ng ito? Mahigpit niyang hinawakan ng pala, pilit nilalabanan ang lungkot at pagdududa. Sa bahay naman, habang pinapatulog ni Alina si Jason, napapatingin siya sa munting altar sa gilid ng kanilang dingding. Diyos ko, pabulong niyang dasal. Salamat sa pagbibigay ng liwanag sa buhay namin. Bigyan niyo po kami ng lakas na kayanin ang lahat ng ito. Isang gabi, pagod na umuwi si Marvin mula sa trabaho. Nadatnan niya si Alina na naglalaba pa rin kahit 10:00 na ng gabi. Nakita rin niyang gising pa si Jason, naglalaro ng mga simpleng laruan na gawa sa kahoy. Sa kabila ng pagod, lumapit si Marvin kay Alina at tinulungan siya sa paglalaba. Marvin, bungad ni Alina, mahirap ang buhay, pero naniniwala akong kaya natin ito. Basta magtulungan tayo. Tumingin si Marvin sa asawa at tumango. Kahit anong hirap, Alina, hindi natin pababayaan si Jason. Siya ang bagong pag-asa natin. Hindi ko siya hayaan na maranasan ang hirap na dinanas natin. Lumipas ang mga araw, unti-unti nilang natutunang pagsabayin ang kanilang pangarap para kay Jason at ang pang-araw-araw na hamon ng kanilang kahirapan. Sa bawat ngiti ni Jason, parang napapawi ang lahat ng pagod at hirap na kanilang nararamdaman. Bagamat mahirap, natutunan nilang yakapin ang kanilang bagong buhay bilang magulang sa isang sanggol na itinuring nilang biyaya. Ang pagdating ni Jason ay nagbigay ng kakaibang sigla sa kanilang tahanan. Sa kabila ng kahirapan, nagawa ni na Marvin at Alina na maglaan ng kahit kaunting halaga upang masigurong maayos ang kalagayan ng bata. Hindi naging madali ang mga unang buwan. Madalas silang magising sa 10 oras ng gabi dahil sa pag-iyak ni Jason, na tila palaging nagugutom o nauuhaw. Marvin, ubos na ang gatas, mahinang sabi ni Alina isang umaga habang hinahawakan ang walang laman na lata ng formula. Napaupo siya sa tabi ng kuna ni Jason, halatang nag-aalala. Napatigil si Marvin sa pagkakabuklat ng lumang sapatos na kanina pa niyang sinusubukang ayusin. Bibili ako, sagot niya, tumayo agad at nagbihis. Kahit alam niyang halos wala nang natitirang pera sa bulsa, naglakad siya papunta sa tindahan at nangutang na naman. Pasensya na, Aling Rosa, pero babayaran ko agad to sa linggo, pangako niya sa may-ari ng tindahan. Habang lumilipas ang mga araw, nagbenta si Alina ng ilan pa nilang lumang gamit. Ang lumang damit na hindi na nagagamit, ilang pirasong kagamitan na hindi na rin nila napapakinabangan. Lahat ay naibenta para maipambili ng mga pangangailangan ni Jason. Sa kabila ng mga sakripisyong ito, masaya sila sa bawat tawa at ngiti ng bata. Para bang lahat ng hirap ay nawawala sa simpleng pagtitig nila sa kanyang inosenteng mukha. Isang hapon, habang binabantayan ni Marvin si Jason sa kanilang bakuran, hindi niya maiwasang mapangiti habang pinapanood ang bata na mahimbing na natutulog sa kanyang braso. Napakaliit pa niya, pero parang napakabigat na ng responsibilidad ko, sabi niya sa sarili. Ngunit sa halip na maramdaman ang bigat ng sitwasyon, naramdaman niya ang kakaibang saya. Para bang ang maliit na buhay na ito ang naging dahilan ng lahat ng kanyang pagsisikap. Habang tumatagal, naging mas malapit si Jason kay Alina na laging abala sa pagbabantay sa kanya.
Kapag umiiyak si Jason, palaging naroon si Alina upang yakapin siya. Kapag masigla naman, tinutulungan niya si Marvin na magtanim sa maliit nilang hardin sa likod ng bahay. "Marvin," sambit ni Alina isang gabi habang pinapatulog si Jason, "hindi ko akalain na kaya natin ito. Hindi ko akalaing magkakaroon tayo ng ganitong saya kahit ang hirap ng buhay." Tumango si Marvin. "Hindi tayo nag-iisa, Alina. Narito si Jason para ipaalala sa atin na kahit gaano kahirap, may dahilan ang lahat." Habang lumalaki si Jason, hindi nila kailanman itinuring na hadlang ang kahirapan sa pagbibigay ng pagmamahal sa kanya. Kahit na kinakapos, palaging inuuna ni na Marvin at Alina ang kapakanan ng kanilang anak. Ang kanyang bawat pag-angiti, ang bawat simpleng salitang unang binigkas niya, ay nagbigay sa kanila ng lakas upang magpatuloy. Sa batang si Jason, nakita nila ang liwanag na matagal nilang hinintay. Habang lumalaki si Jason, napansin ni na Marvin at Alina na masayahin at aktibo itong bata. Kahit sa simpleng pamumuhay, tila kontento si Jason sa mga bagay na meron sila. Mahilig siyang maglaro sa maliit na bakuran ng kanilang bahay, kung saan may mga simpleng laruan na gawa ni Marvin mula sa mga lumang kahoy. Ang kanyang tawanan at kasiyahan ang laging bumabasag sa katahimikan ng kanilang payak na buhay. Isang umaga, habang nagdidilig ng halaman si Marvin sa kanilang likod bahay, lumapit si Jason bitbit ang isang maliit na pala. "Tay, tulungan kita!" Sigaw ng bata, puno ng sigla. Ngumiti si Marvin at iniabot sa kanya ang mas maliit na pala na palaging nakahanda para kay Jason. "Sige anak, ikaw ang magdilig sa mga bagong tanim natin." Habang naglalaro si Jason sa lupa, napansin ni Marvin na may determinasyon ang kanyang anak, kahit palaro lamang iyon para sa kanya. Tuwing nasisilip ni Alina ang dalawa mula sa bintana, napapangiti siya. Labis na nagpapasalamat na sa kabila ng hirap, lumalaki si Jason na puno ng sigla at saya. Isang gabi, habang binabasahan ni Alina ng kwento si Jason bago matulog, bigla nitong tinanong, "Inay, bakit po wala akong maraming laruan tulad ng mga kaklase ko?" Natigilan si Alina, ngunit agad siyang ngumiti. "Anak, ang mahalaga ay masaya tayo at magkasama. Ang mga laruan ay pwedeng mawala, pero ang pagmamahal ng pamilya, hinding-hindi mawawala." Parang hindi lubos na intindihan ni Jason ang sagot, ngunit yumakap ito sa kanyang ina. "Mahal ko po kayo, inay. Mahal ko rin po si tatay." Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas malapit si Jason sa kanyang mga magulang. Lagi siyang nasa tabi ni Marvin habang nagtatrabaho ito sa hardin. Minsan, kapag naglalabas si Alina, si Jason ang nagdadala ng tubig mula sa poso, kahit mabigat iyon para sa kanya. Isang araw, dumalaw ang isa sa mga kapitbahay nila upang magbigay ng ilang laruan na hindi na ginagamit ng kanyang mga anak. Nakita ni Jason ang mga laruan at nagpasalamat ng malaki. "Salamat po, Tita Rosa!" Sigaw niya habang masiglang nilalaro ang isang laruang truck. Pagkatapos umalis ng kapitbahay, lumapit si Marvin kay Jason at sinabi, "Anak, tandaan mo, hindi mahalaga kung bago o luma ang laruan mo. Ang mahalaga, marunong kang magpasalamat sa kung anong meron ka." Tumango si Jason, ngumiti at muling naglaro. Sa mga simpleng aral na ito, unti-unting natutunan ni Jason ang kahalagahan ng kasipagan, pagpapakumbaba at pasasalamat. Sa kabila ng kahirapan, natutunan niyang yakapin ang mga bagay na nagbibigay saya at nagdudulot ng pagmamahal sa kanilang munting pamilya. At sa tuwing tatawa si Jason o tatakbo papunta sa kanila, tila napapawi ang lahat ng pagod ni na Marvin at Alina. Sa bawat hakbang ng kanyang paglaki, nakikita nila ang pag-asa na matagal nilang hinintay. Nang mag-7 taong gulang si Jason, napansin ni na Marvin at Alina ang kanyang likas na talino at sipag. Palaging maraming tanong si Jason, mula sa kung bakit lumalaki ang halaman hanggang sa kung paano gumagana ang mundo sa labas ng kanilang maliit na barangay. Nakita ni na Marvin at Alina ang kanyang pagkagiliw sa pag-aaral, kaya't kahit mahirap, nagdesisyon silang ipasok siya sa public school. Isang linggo bago magsimula ang pasukan,
Nakatanggap si Marvin ng mas malaking proyekto sa trabaho bilang hardinero. Tila sagot ito sa kanilang mga panalangin dahil nangangailangan sila ng dagdag na pera upang makabili ng mga gamit ni Jason sa eskwela. Binili nila ang pinakamurang notebook at lapis na kaya nilang mahanap. Si Alina naman ay nagtahi ng lumang bag mula sa mga natirang tela at iyon ang naging unang bag ni Jason. "Anak," sabi ni Marvin habang ipinapakita ang bagong tahi na bag. "Simple lang ito, pero alagaan mo ha. Simbolo ito ng sipag ng nanay mo." "Opo, Tay," masiglang sagot ni Jason habang mahigpit na yakap ang bag. "Pangako, iingatan ko po ito." Sa unang araw ng eskwela, inihatid ni na Marvin at Alina si Jason sa paaralan. Sa kabila ng kanilang simpleng pananamit, puno sila ng pagmamalaki habang pinapanood ang kanilang anak na naglalakad papasok sa silid-aralan. Si Jason naman, kahit halatang kinakabahan, ay nakangiti habang kumakaway sa kanila. Pag-uwi ni Marvin mula sa trabaho, kinahapunan, nadatnan niya si Jason na excited na ikinukwento kay Alina ang nangyari sa eskwela. "Inay, ang saya po sa school. May bago akong mga kaibigan. Tapos sabi ni teacher, magaling daw po ako magbasa." Ngumiti si Marvin at lumapit sa anak. "Tandaan mo, Jason, ang edukasyon ang magiging susi mo sa magandang kinabukasan. Kaya sipagan mo ha." "Opo, Tay," sagot ni Jason habang niyayakap ang kanyang notebook. Gabi-gabi, tuwing natutulog na si Jason, nag-uusap sina Marvin at Alina sa maliit nilang hapagkainan. Palaging napupunta ang usapan sa kung paano nila matutustusan ang pangangailangan ng anak. "Marvin, kailangan nating mag-ipon para sa mga darating na buwan. Ayokong matigil ang pag-aaral ni Jason dahil lang sa kakulangan natin." Sambit ni Alina habang sinasalansan ang mga sinampay. "Oo, Alina, gagawa ako ng paraan. Mag-overtime ako kung kinakailangan," sagot ni Marvin, puno ng determinasyon. Habang patuloy na pumapasok si Jason sa eskwela, lalong napapansin ni na Marvin at Alina ang pagiging masipag at masigla nito. Kapag may libreng oras, tinutulungan niya ang kanyang nanay sa gawaing bahay o ang tatay niya sa pagtatanim. Kapag tapos na ang kanyang mga gawain, inuubos niya ang oras sa pagbabasa ng mga lumang libro na hiniram nila mula sa barangay library. Isang gabi, habang inaayos ni Jason ang kanyang notebook, lumapit siya kina Marvin at Alina. "Tay, Inay, gusto ko pong maging guro balang araw. Gusto ko pong turuan ng ibang bata na katulad ko." Napatingin sina Marvin at Alina sa isa't isa at hindi nila napigilang mapangiti. Sa kabila ng hirap na kanilang dinaranas, naramdaman nila ang ginhawa sa pangarap ni Jason. Naisip nila na sa kabila ng simpleng pamumuhay, napalaki nila ang kanilang anak na puno ng pagmamahal at may mataas na pangarap. At sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Jason, tahimik na nagdasal sina Marvin at Alina. "Diyos ko," wika ni Marvin habang hawak ang kamay ni Alina. "Bigyan niyo po kami ng lakas para tuluyang suportahan ang aming anak. Siya na ang aming pag-asa." Maagang nagising si Jason sa araw na iyon. Hindi niya alam kung bakit tila mabigat ang pakiramdam niya, ngunit may halong pananabik. Sinabihan siya ni Marvin noong isang gabi na sasama siya sa mansyon na matagal nang pinagtatrabahuan ng kanyang ama bilang hardinero. Bagamat ilang beses na niyang narinig ang kwento tungkol sa mansyon, ngayon lamang siya makakapunta doon. Sa isip niya, hindi niya maipaliwanag kung bakit tila napakalaki na ng pagkakataong ito para sa kanya. "Handa ka na ba, anak?" tanong ni Marvin habang binabalot ang baon nilang tinapay sa lumang panyo. "Opo, Tay," sagot ni Jason, pilit na pinipigilan ang kaba. Sinulyapan niya ang suot niyang simpleng polo at maong na pantalon, nagtataka kung tama ba ang kasuotan niya para sa ganoong lugar. Habang papunta sila sa mansyon, hindi maiwasang mapansin ni Jason ang ganda ng paligid. Lumaki siya sa payak na barangay kung saan ang bahay nila ay gawa lamang sa kahoy at yero. Ngayon, bawat kalsadang dinaraanan nila ay tila mas malinis, mas malawak, at ang mga bahay ay magagara. Napuno siya ng paghanga at kaunting inggit. Nang makarating sila sa mansyon, huminto si Jason sa malawak na gate.
Sa kanyang harapan ay ang pinakamagandang bahay na nakita niya sa buong buhay niya. Ang puting pader nito ay kumikislap sa ilalim ng araw at ang malalawak na damuhan ay tila perpekto, walang kahit isang damo o kalat. Malayo pa lang ay tanaw na niya ang hardin na inaalagaan ng kanyang ama. "Halika Jason," sabi ni Marvin habang binubuksan ang maliit na gate sa gilid ng mansyon. Habang papasok, napansin ni Jason ang mga magagarang kotse na nakaparada at ang napakatahimik na paligid. Parang ibang mundo ito, isang mundo na malayo sa kanilang simpleng pamumuhay. Tahimik niyang sinundan ang kanyang ama hanggang sa marating nila ang malaking hardin sa likod ng mansyon. "Dito ako nagtatrabaho araw-araw," sabi ni Marvin, tinuturo ang mga hanay ng mga halaman at puno. "Lahat ng ito, ako ang nag-aalaga." Hindi makapaniwala si Jason sa laki at ganda ng hardin. "Tay, ang ganda po rito. Ang lawak." Ngumiti si Marvin. "Oo, anak. Pero hindi madali ang trabaho dito. Kailangan ng tiyaga, disiplina at pagmamahal sa ginagawa." Habang nag-uusap sila, lumapit ang isang lalaki at isang babae mula sa loob ng bahay. Napansin ni Jason na sila ay disente ngunit simple ang kilos, kahit halata sa kanilang pananamit at postura na sila ang may-ari ng mansyon. "Marvin!" Bati ng lalaki na si Don Emilio pala. "Sino itong kasama mo?" Ngumiti si Marvin at bahagyang yumuko. "Ito po ang anak ko si Jason. Sinama ko po siya ngayon para makita ang lugar at matutunan ang ilan sa ginagawa ko." "Magandang umaga po," bati ni Jason, halos nahihiya. Ngumiti si Doña Regina at lumapit kay Jason. "Ah, ito pala ang madalas mong ikwento, Marvin. Kamusta ka, Jason? Ilang taon ka na?" 16 po, sagot ni Jason, pinipilit maging magalang. "Napakabait at magalang na bata. Mabuti ang pagpapalaki mo sa kanya, Marvin," sabi ni Doña Regina habang bahagyang tumango. Sa kabila ng simpleng pag-uusap, ramdam ni Jason ang init ng pagtanggap ng mag-asawa. Para bang kahit mayaman sila, hindi sila mapagmataas. Tila tunay silang may malasakit sa kanyang ama. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang respeto para sa kanila, pati na rin ang pagnanais na patunayan ang sarili. Habang nag-uusap sila, napansin ni Jason ang isang binatang lalaki na nakatingin sa kanila mula sa terrace ng mansyon. Ang lalaking iyon ay si Franco, ang anak ng mag-asawa. Ngunit sa halip na mainit na pagtanggap, malamig at matalim ang tingin nito kay Jason. Nagsimula nang magtataka si Jason sa unang impresyon na ito, ngunit nanatili siyang tahimik. "Jason," sabi ni Don Emilio, "maraming pwedeng matutunan dito. Kung gusto mong tumulong sa hardin minsan, huwag kang mahihiyang sabihin sa tatay mo." Ngumiti si Jason at tumango. "Salamat po, Don Emilio. Gusto ko pong matutunan kung paano po ang trabaho rito." Habang abala sina Marvin sa pagpapakilala ng lugar, naramdaman ni Jason ang bigat ng malamig na presensya ni Franco mula sa itaas. Bagamat hindi pa sila nag-uusap, alam niyang may kakaiba sa pagitan nila na unti-unting mahihinuha sa mga darating na araw. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, inanyayahan ni Don Emilio sina Marvin at Jason na sumama sa kanya sa loob ng mansyon. Habang naglalakad, hindi maiwasang mapansin ni Jason ang ingranding detalye ng lugar. Ang marmol na sahig, ang mga chandelier na tila kumikislap sa bawat sulok, at ang mga pader na puno ng magagandang pintura at litrato ng pamilya. Ramdam niya ang lamig ng aircon, kakaibang karanasan para sa isang batang sanay sa payak na pamumuhay. "Halika Jason," ani Doña Regina nang ngumiti sa kanya. "Upo ka muna rito, gusto ka naming makausap." Bagamat kinakabahan, naupo si Jason sa malaking sofa habang nanatiling tahimik si Marvin sa tabi niya. Napansin ni Jason na magiliw ang mga tingin ng mag-asawa sa kanya, kaya unti-unting nawala ang kanyang kaba. "Kumusta ang eskwela mo, Jason?" tanong ni Doña Regina. "Ayos lang po," sagot ni Jason. "Medyo mahirap po, pero nag-aaral po ako ng mabuti." "Ganoon ba?" wika ni Don Emilio. "Alam mo, bata pa lang ang tatay mo. Masipag na siya.
Siya ang isa sa mga pinakamaasahang tao namin dito. Sigurado akong nakuha mo ang sipag niya. Napatingin si Marvin kay Jason at bahagyang ngumiti, tila ipinapakita ang pagmamalaki sa anak. Mabuti ang pagpapalaki ng mga magulang mo, dagdag ni Doña Regina. Makikita sa kilos mo. Isa pa, ang edukasyon ang magdadala sa'yo sa mas maganda pang hinaharap. Huwag kang titigil sa pag-aaral ha, at kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang magsabi. Napaluha si Marvin sa sinabi ng mag-asawa. Hindi niya inaasahang papakitaan ng ganoong kabaitan ang kanyang anak. Maraming salamat po, sagot ni Jason. Halos hindi makatingin dahil sa hiya, ngunit ramdam ang pasasalamat. Habang nag-uusap sila, pumasok si Franco sa silid. Agad niyang napansin si Jason na nakaupo sa sofa. Napatingin siya sa kanyang mga magulang na tila nagtatanong, "Bakit nandito siya?" "Franco!" tawag ni Don Emilio. "Ito ang anak ni Marvin, si Jason." Walang imik na tumingin si Franco kay Jason. Tumango lamang siya ng bahagya, ngunit malamig ang ekspresyon sa mukha nito. "Ah, siya pala." Malamig niyang tugon. Bumaling siya sa kanyang ama. "Naghahanap ka ba ng dagdag na tauhan, Dad?" "Franco, hindi iyon ang dahilan kung bakit narito si Jason," sagot ni Doña Regina. Sinama lang siya ng tatay niya para makita ang lugar at matutunan ang trabaho rito. Tumawa ng bahagya si Franco, ngunit may bahid ng panunuya. "Sige, basta siguruhin niyang hindi siya manggugulo rito." Tumalikod ito at iniwan ang grupo. Halos hindi makapagsalita si Jason sa inasal ni Franco. Bagamat hindi ito tuwirang masama, ramdam niya ang malamig na pagtanggap nito. Napansin din iyon ni Marvin at bahagyang napayuko, tila nag-aalala. "Pasensya ka na kay Franco," sabi ni Doña Regina, pilit nang ngumingiti upang pawiin ang tensyon. Minsan talaga, hindi niya na ipapakita ang tunay niyang nararamdaman. "Opo," sagot ni Jason, pilit na iniintindi ang sitwasyon. Pagkatapos ng ilang saglit, nagpa siya ang mag-asawa na bumalik sa kanilang mga gawain. Nang makaalis na sila, tahimik na bumulong si Marvin kay Jason. "Anak, huwag mong intindihin ang sinabi niya. Ang mahalaga, ginawa mo ang tama." Tumango si Jason. Sa kabila ng kanyang naramdaman, tiniyak niya sa sarili na hindi niya hahayaang maapektuhan siya ng malamig na pagtanggap ni Franco. Sa halip, naisip niyang patunayan ang kanyang sarili. Hindi lang sa mga tao sa mansyon, kundi lalo na sa kanyang ama, na araw-araw na nagpapakita ng sipag at pagmamahal para sa kanilang pamilya. Pagkatapos ng unang araw ni Jason sa mansyon, napansin niyang may kakaibang tensyon tuwing nasa paligid si Franco. Sa kabila ng mabuting pakikitungo ni na Don Emilio at Doña Regina, tila hindi talaga maganda ang pakiramdam ng anak nilang si Franco sa kanya. Isang umaga, habang abala si Marvin sa pag-aalaga ng mga halaman, nagpa siya si Jason na tumulong. Tahimik siyang kumuha ng pala at sinimulang linisin ang mga nalagas na dahon sa gilid ng hardin. Sa gitna ng kanyang trabaho, bigla niyang narinig ang malamig na boses mula sa likuran niya. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Franco, nakatayo sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno. Ang mga braso nito ay nakapamulsa at ang tingin ay tila nagmamaliit. Nagulat si Jason, ngunit agad niyang sinagot ng magalang, "Tumutulong po kay tatay. Gusto ko pong matutunan ang ginagawa niya." Napangisi si Franco, ngunit halatang may halong panunuya ang kanyang ekspresyon. "Alam mo, hindi mo kailangang magkunwari. Alam ko kung bakit ka talaga narito." Hindi makuha ni Jason ang ibig sabihin ni Franco, kaya nagtanong siya, "Ano pong ibig niyong sabihin?" Lumapit si Franco at tumigil sa harap niya. "Akala mo siguro, pwede kang makisama sa mga magulang ko para makakuha ng kung ano. Hindi ka magtatagal dito. Hindi ko hahayaang ang isang tulad mo ay maging bahagi ng lugar na ito." Masakit ang mga sinabi ni Franco, ngunit sa halip na sagutin ito ng masama, pinili ni Jason na manatiling kalmado.
Tumayo siya mula sa lupa at hinarap si Franco. Hindi po ako narito para manggulo. Sinama lang po ako ng tatay ko para makita ang trabaho niya. Wala po akong ibang intensyon. Napailing si Franco, ngunit bago pa ito muling makapagsalita, biglang dumating si Don Emilio. Franco, anong ginagawa mo rito? Tanong ng ama, bahagyang nakakunot ang noo. Wala, Dad. Tinitingnan ko lang ang ginagawa nila. Mabilis na sagot ni Franco. Biglang nagbago ang tono ng boses nito. Ngumiti si Don Emilio at tumingin kay Jason. Napakasipag mo, Jason. Tulungan mo lang ang tatay mo at siguradong marami kang matututunan dito. Opo, Don Emilio. Salamat po. Sagot ni Jason. Pilit na itinatago ang pagkabalisa na nararamdaman niya mula sa engkwentro nila ni Franco. Habang umaalis si Don Emilio, binigyan ni Franco si Jason ng isa pang matalim na tingin bago sumunod sa kanyang ama. Naiwan si Jason na nakatayo sa gitna ng hardin, iniisip ang mga sinabi ni Franco. Sa kabila ng lahat, alam niyang hindi siya dapat magpaapekto. Pagbalik ni Marvin mula sa pagtutubig ng mga halaman, napansin niyang tila may iniisip ang anak. Anak, okay ka lang ba? Tanong nito. Opo, tay! Sagot ni Jason. Pilit na ngumiti. Naisip ko lang po, parang mahirap yata talagang mapalapit sa lahat dito. Hinawakan ni Marvin ang balikat ng anak. Huwag mong intindihin ang hindi magagandang tingin o salita ng iba. Basta gawin mo ang tama at darating ang panahon, makikita rin nila kung sino ka talaga. Tumango si Jason. Sa kabila ng nararamdaman niyang pagod at tensyon, napagtanto niya na ang tunay na hamon sa buhay ay ang pagpapatuloy sa kabila ng mga balakid. Sa araw na iyon, pinangako niya sa sarili na gagamitin niya ang pagkakataong ito hindi lamang upang matutunan ang trabaho ng kanyang ama, kundi upang patunayan na hindi siya magpapatalo sa anumang hamon, kahit pa mula kay Franco. Kinabukasan, bumalik sina Marvin at Jason sa mansyon. Sa halip na magpatuloy ang tensyon mula sa insidente kahapon, nagpasya si Jason na pagtuunan ng pansin ang trabaho ng kanyang ama. Nagdesisyon siyang tumulong sa lahat ng paraan na kaya niya upang maipakita ang kanyang sipag at dedikasyon. Anak, sabi ni Marvin habang iniaabot ang isang balde ng tubig. Subukan mong magdilig ng mga halaman sa hilagang bahagi. Doon medyo maselan ang mga tanim, kaya dahan-dahan ka lang. Opo, tay, sagot ni Jason. Masiglang kinuha ang balde at sinimulan ang trabaho. Habang nagtatrabaho, napansin ni Jason ang detalye sa bawat halaman. Kung paano ito tinatanim, dinidiligan at inaalagaan ng kanyang ama. Namangha siya sa tiyaga at pasensya ni Marvin sa bawat gawain. Sa gitna ng kanyang pagbubuhos ng tubig, narinig niya ang malumanay na tinig ni Doña Regina na papalapit. Napakasipag mo, Jason, sabi ni Doña Regina. Hawak ang isang basong malamig na juice na iniabot niya sa binata. Halos wala ka ng tigil sa pagtatrabaho. Salamat po, Doña Regina, sagot ni Jason habang mahigpit na hawak ang baso. Gusto ko pong makatulong kay tatay at matutunan ang ginagawa niya. Ngumiti si Doña Regina at sa kanyang mga mata ay mababakas ang paghanga. Alam mo, Jason, hindi lahat ng kabataan sa iyong edad ay ganyan kasipag. Patuloy mo lang ang ginagawa mo at sigurado akong malayo ang mararating mo. Napangiti si Jason sa sinabi nito. Ngunit bago pa siya makasagot, narinig nila ang mahinang ungol mula sa terrace. Si Franco, nakatayo at nakatingin sa kanila mula sa itaas, halatang hindi natutuwa sa pag-uusap. Napayuko si Jason, iniwasan ang tingin ni Franco at bumalik sa kanyang trabaho. Maya-maya pa, habang naglalakad si Marvin sa kabilang bahagi ng hardin, iniabot niya kay Jason ang isang bagong pala. Subukan mong linisin ang mga damo sa gilid, anak. Importante ang detalye sa ganitong trabaho. Sumunod si Jason at sinimulan ang paglilinis ng paligid. Sa bawat galaw, naramdaman niya ang respeto sa trabaho ng kanyang ama. Bagamat simpleng gawain ito para sa ilan, napagtanto niya kung gaano ito kahalaga sa pagpapanatili ng kagandahan ng lugar. Habang nagtatrabaho, dumaan si Franco malapit sa kanya. Tila nagmamasid.
sa halip na kumprontahin si Jason tulad ng dati. Simpleng sinabi nito, "Siguraduhin mong walang maiiwang kalat. Ayaw kong magmukhang magulo ang hardin." "Opo," sagot ni Jason nang magalang, pilit na iniwasan ang anumang tensyon. Nang magtapos ang araw, napansin ni Marvin ang ngiti sa mukha ni Jason habang tinutulungan siya nitong ibalik ang mga gamit sa shed. "Mukhang mas nagustuhan mo ang pagtulong ngayon, ah?" sabi ni Marvin, bahagyang nakangiti. "Opo, tay," sagot ni Jason. Pawis, ngunit masigla. "Parang mas nauunawaan ko po kung bakit mahal na mahal niyo ang trabahong ito." Habang naglalakad pa uwi, nagkwento si Jason tungkol sa mga natutunan niya sa araw na iyon. Sa kabila ng malamig na pakikitungo ni Franco, napagtanto niyang hindi ito dapat maging hadlang sa kanyang pagsisikap. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw sa kanya na ang mga aral na natutunan niya mula sa simpleng gawain ay may dalang halaga na magagamit niya sa mas malaking hamon sa buhay. Isang hapon, abala si Jason sa pag-iigib sa likod ng mansyon. Maganda ang panahon at ramdam niya ang init ng araw na tumatama sa kanyang likod habang punong-puno na ng tubig ang balde na kanyang bitbit. Sa kabila ng pagod, naisip niyang tiisin ang bigat dahil nais niyang matapos ang trabaho upang makatulong pa sa ibang bahagi ng hardin. Habang naglalakad pabalik sa hardin, bigla niyang naramdaman ang presensya ng isang tao sa likuran niya. Paglingon niya, naroon si Franco, nakatayo na parang nagmamatyag. Hindi maipinta ang mukha nito. Halata ang pagkasuya. "Pabayaan mo na yung tubig," sabi ni Franco, malamig ang boses. "Gusto ko lang makausap ka." Nagulat si Jason, ngunit mabilis niyang nilapag ang balde at hinarap si Franco. "Opo, sir. Ano po iyon?" tanong niya, mahinahon ang boses. Lumapit si Franco at sa bawat hakbang ay ramdam ni Jason ang tensyon. Nang magkatapat na sila, diretsong sinabi ni Franco, "Alam mo ba kung bakit hindi kita gusto rito?" Tahimik na tumingin si Jason sa kanya, hindi alam kung paano sasagutin ang tanong. Sa halip na magsalita, hinayaan niya si Franco na magpatuloy. "Hindi mo alam kung gaano kahirap lumaki sa isang lugar kung saan lahat ng tao ay pinupuri ka dahil lang sa yaman ng pamilya mo. Lahat ng ginagawa ko, walang halaga dahil palaging si dad at mom ang tinitingala," sabi ni Franco, bahagyang itinaas ang boses. "At ngayon, narito ka, nagpapanggap na mabait. Kunwari wala kang gustong makuha. Pero alam ko ang totoo, gusto mo ng atensyon nila." Nagulat si Jason sa sinabi ni Franco. Ramdam niya ang bigat ng galit na bumalot sa bawat salita nito. Ngunit sa halip na sumagot ng may galit, sinubukan niyang intindihin ang damdamin ng kausap. "Pasensya na po, Franco," mahinahon niyang sagot. "Wala po akong ibang intensyon kundi tumulong sa trabaho ng tatay ko. Hindi po ako narito para kunin ang anumang atensyon mula sa inyo o sa magulang niyo." Tumawa si Franco, ngunit puno ito ng panunuya. "Hindi mo naiintindihan. Lahat ng tao rito, kahit ang mga tauhan namin, tingin nila sa akin ay spoiled brat. Kaya huwag ka nang magkunwaring malinis ang intensyon mo. Hindi ka magtatagal dito." Hindi kumibo si Jason. Sa halip, tiningnan niya si Franco ng direkta sa mata. "Kung ganoon po ang tingin niyo sa akin, wala po akong magagawa. Pero alam ko po sa sarili ko na narito ako dahil sa tatay ko at gagawin ko po ang lahat para ipakita sa kanya na karapat-dapat ako sa tiwala niya." Tahimik na tinitigan ni Franco si Jason. Sa kabila ng galit sa kanyang boses, tila nagulat siya sa mahinahong sagot ng binata. Hindi siya sumagot, ngunit bumaling ito at naglakad palayo, iniwan si Jason na nag-iisip tungkol sa naging usapan nila. Pagbalik ni Jason sa hardin, napansin ni Marvin na parang malalim ang iniisip ng anak. "Anak, ayos ka lang ba?" tanong nito habang iniaayos ang mga gamit nila. "Opo, tay," sagot ni Jason, pilit na ngumiti. "Wala po. Iniisip ko lang po kung paano pa ako makakatulong ng mas maayos." Ngumiti si Marvin at tinapik ang balikat ng anak. "Basta gawin mo lang ang tama, anak. Sa huli, ang kabutihan ang mananaig." Habang pinagmamasdan ni Jason ang paligid, napagtanto niya na ang bawat araw sa mansyon
ay puno ng hamon. Hindi lamang sa trabaho, kundi sa pakikitungo sa mga tao. Ngunit sa bawat pagsubok, lalo niyang nararamdaman ang pangangailangang patunayan ang kanyang sarili. Hindi lamang kay Franco, kundi lalo na sa sarili niyang mga magulang. Tiniyak niya sa sarili na hindi siya susuko sa kabila ng anumang balakid na kanyang harapin. Ang araw ng ingranding pagdiriwang ay dumating. Maagang nagising sina Marvin at Jason upang tumulong sa paghahanda ng mansyon. Ang buong lugar ay nagmistulang palasyo. Ang hardin ay pinalamutian ng mga makukulay na bulaklak. Mga mesa ay may puting mantel at gintong dekorasyon, at ang mga chandelier sa malawak na terrace ay nagningning ng husto. Naroon ang mga tauhan ng mansyon, abala sa pag-aayos ng bawat detalye para sa party. Jason, siguruhin mong maayos ang pagkakalagay ng mga mesa sa garden, bilin ni Marvin habang tinutulungan ang iba pang hardinero sa pagdidilig ng halaman. Ito ang pinakaimportanteng gabi ng mga amo natin. Opo, Tay, sagot ni Jason, dala ang malaking tray ng baso na kanyang inilalagay sa mga lamesa. Samantala, si Don Emilio at Doña Regina ay abala rin sa pagtanggap ng kanilang mga bisita. Parehong elegante ang mag-asawa, suot ang kanilang pinakamaayos na kasuotan. Palagi silang may ngiti habang binabati ang bawat bisitang dumating. Sa kabilang banda, hindi maiwasang mapansin ni Jason si Franco na abala sa pakikisalamuha sa mga kaibigan nito. Ngunit sa bawat pagdaan ni Franco malapit sa kanya, ramdam niya ang malamig na tingin nito, na tila nagpapahiwatig ng kung anong hindi maganda. Habang patuloy ang paghahanda, nilapitan si Jason ni Doña Regina. May hawak itong isang kahon at iniabot sa kanya. Jason, alam kong hindi ka sanay sa ganitong mga okasyon, kaya't pinahiram ko itong lumang damit ng anak ko. Mukhang kasya ito sa'yo, ani Doña Regina, malumanay ng ngumiti. Maraming salamat po, Doña Regina, sagot ni Jason. Medyo nahihiya, ngunit labis ang pasasalamat. Agad siyang nagbihis sa isa sa mga silid ng mansyon at bumalik sa trabaho. Bagamat simple ang kanyang itsura, maganda ang pagkakasuot ng damit sa kanya, na tila nagpapakita ng kanyang dignidad sa kabila ng pagiging anak ng isang hardinero. Habang nagiging masigla ang gabi, unti-unting napuno ang hardin ng mga bisita. Ang mga tugtugan ay nagbigay ng buhay sa party, at ang mga tao ay abala sa pagkain at kwentuhan. Si Jason naman ay patuloy sa pagtulong sa mga tauhan, nagdadala ng inumin at inaayos ang ilang mesa. Hindi niya iniinda ang pagod, masaya siyang nakikita ang kanyang tatay na tila ipinagmamalaki ang kanyang sipag. Habang pinagmamasdan ni Marvin ang anak, napansin niyang nakikinig si Jason sa isang usapan ni na Don Emilio at ng ilang bisita. Halatang interesado si Jason sa sinasabi ng mga bisita tungkol sa negosyo at responsibilidad, na tila kinukuha ang bawat piraso ng kaalaman. Gusto kong matutunan ang mga bagay na ito balang araw, bulong ni Jason sa sarili. Ngunit sa kabila ng maayos na daloy ng gabi, hindi niya namalayang nakamasid si Franco mula sa malayo. Sa mga mata nito, halata ang inggit habang pinagmamasdan ang positibong impresyon ng mga magulang nito kay Jason. Habang papalapit na ang mga huling oras ng party, tila may iniisip si Franco na hindi maganda. Nag-aabang ng tamang pagkakataon upang guluhin ang gabi ni Jason. Habang abala ang lahat sa kasiyahan, hindi mapigilan ni Jason na mamangha sa engranding pagdiriwang. Sa kabila ng pagiging abala sa pagtulong, sinikap niyang makinig sa mga usapan ng mga bisita, tahimik na nag-aaral mula sa kanilang mga kwento at talakayan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang inspirasyong mangarap ng mas malaki. Gayunpaman, sa bawat sandaling iyon, naroon si Franco, matalim ang tingin at tila naghihintay ng pagkakataong maghasik ng gulo. Sa gitna ng kainan at sayawan, lumapit si Franco kay Jason. Tahimik niyang hinatak ito palayo sa grupo ng mga bisita, papunta sa isang bahagi ng hardin na mas madilim at tahimik. Hindi makapagsalita si Jason, nagtataka kung anong kailangan ni Franco. Akala mo ba bagay ka rito? Malamig na tanong ni Franco, ang mga mata ay puno ng galit. Sa tingin mo kaya mong makisama sa amin, ang isang katulad mo. Wala po akong intensyon na manggulo.
Sagot ni Jason, pilit na nagpapakumbaba. Gusto ko lang pong makatulong sa tatay ko. Ngunit sa halip na kalmahin ang sarili, biglang hinatak ni Franco ang damit ni Jason. Pilit na sinisira ang tela hanggang sa tuluyang mabutas ito. Nagulat si Jason, ngunit wala siyang nagawa sa bilis ng pangyayari. Tumambad ang kanyang dibdib sa harap ng ilang malalapit na bisita, at ang suot niyang damit ay halos wala ng itsura. Napalingon ang mga tao sa kaguluhan. Isa-isang napuno ng bulungan ang paligid habang nagtataka ang mga bisita kung ano ang nangyari. Namumula si Jason sa hiya, pilit na tinatakpan ang kanyang dibdib gamit ang kanyang mga kamay. Ngunit higit sa lahat, naramdaman niya ang sakit ng pagkakababa sa harap ng napakaraming tao. Habang nagaganap ang lahat ng ito, biglang napansin ni Don Emilio at Doña Regina ang sigawan at kaguluhan. Lumapit sila upang tingnan kung ano ang nangyayari. At doon nila nakita si Jason, nakatayo sa gitna, nakayuko at pilit na itinatago ang isang malaking peklat sa kanyang dibdib. Tahimik na napatigil si Doña Regina, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa natatanging hugis ng peklat sa dibdib ni Jason, isang pamilyar na marka na matagal na niyang naalala mula sa kanyang nawawalang anak. Si Don Emilio naman ay napahawak sa braso ng kanyang asawa, halatang gulat din sa nakita. Jason! Halos bulong ni Doña Regina habang dahan-dahang lumalapit. Nanginig ang kanyang boses habang itinuro ang peklat sa dibdib ni Jason. Saan mo nakuha ang peklat na iyan? Hindi makapagsalita si Jason, naguguluhan sa biglang pagtatanong ni Doña Regina. Pati si Marvin, na noon ay nasa malapit, ay tila natigilan sa narinig. Ang buong paligid ay napuno ng katahimikan. Tanging ang malambot na tunog ng musika sa malayo ang maririnig. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras habang hinihintay ng lahat ang sagot ni Jason. Sa biglaang tanong ni Doña Regina, hindi agad nakapagsalita si Jason. Naguguluhan siya sa nakikitang reaksyon ng ginang at ni Don Emilio, na parehong nakatingin sa kanyang peklat na tila may malalim na kahulugan para sa kanila. Pakiramdam niya ay tumigil ang oras habang ang mga bisitang nasa paligid ay tahimik na nakamasid sa eksena. Jason! Muling sabi ni Doña Regina na ngayon ay tila nanginginig na ang boses. Lumapit siya ng mas malapit at halos mahulog ang mga luha sa kanyang mga mata. Saan mo nakuha ang peklat na iyan? Sagutin mo ako, anak! Nanlaki ang mga mata ni Marvin sa narinig. Doña Regina, anong ibig niyo pong sabihin? Tanong niya, naguguluhan sa naging reaksyon ng kanyang amo. Tahimik na napatingin si Jason sa kanyang ama, hinahanap ang lakas ng loob upang magsalita. Sa wakas, marahan niyang sinabi, hindi ko po alam kung paano ito nakuha. Bata pa lang po ako. Lagi na pong sinasabi ni tatay na may peklat ako sa dibdib dahil sa isang aksidente noon. Halos bumagsak ang balikat ni Doña Regina habang naririnig ang sagot ni Jason. Bigla siyang napatingin kay Don Emilio na noon ay parang hindi makagalaw, tila pinoproseso pa rin ang lahat ng nangyayari. Hinawakan ni Doña Regina ang balikat ni Jason at malumanay na tanong, ano ang pangalan ng nanay mo, Jason? Kilala mo ba siya? Natigilan si Jason. Hindi ko po siya kilala, mahina niyang sagot. Simula po noong bata pa ako, ang tatay ko na ang nagpalaki sa akin. Sabi po niya, iniwan po kami ng nanay ko. Sa puntong iyon, si Don Emilio ay hindi na nakapagpigil. Dahan-dahan siyang lumapit kay Jason at hinawakan ang kanyang balikat. Ang peklat na iyan, sabi niya, mababa ang boses, ngunit puno ng emosyon, ay parehong-pareho sa peklat ng anak naming nawala, ang anak naming si Emmanuel. Biglang napalingon ang lahat kay Don Emilio at isang malakas na bulungan ang narinig mula sa mga bisita. Si Marvin ay tila natulala sa narinig, hindi makapaniwala sa sinasabi ng kanyang amo. Sandali lang po, sabi ni Marvin, pilit na inuunawa ang sitwasyon. Ang ibig niyo pong sabihin si Jason, hindi na nagawang tapusin ni Marvin ang tanong dahil agad siyang nilapitan ni Doña Regina. Ang mukha nito ay puno ng luha. Marvin, sabi niya,
Nawalan kami ng anak 16 na taon na ang nakakaraan. Kinuha siya ng mga kaaway namin sa negosyo. Matagal naming hinanap ang aming anak, ngunit ang natagpuan namin ay isang ulat na nasunog siya sa isang aksidente. Ang peklat na iyan, itinuro niya ang dibdib ni Jason. Ang natatanging marka na alam naming mayroon ang aming anak. Lahat ng naroroon ay natigilan sa mga sinabi ni Doña Regina. Si Jason, na ngayon ay hindi pa rin makapagsalita, ay tila nawala ng lakas. Ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis, hindi makapaniwala sa naririnig. "Anak!" mahinang sabi ni Doña Regina habang iniabot ang kanyang kamay kay Jason. Ikaw ba? Ikaw ba si Emmanuel?" Hindi alam ni Jason kung paano sasagot. Sa kabila ng lahat ng nalaman niya tungkol sa kanyang buhay, ngayon lamang niya naramdaman ang ganitong klaseng pagkalito at emosyon. Tumingin siya kay Marvin, umaasang makakahanap ng sagot sa mga mata ng kanyang ama. Si Marvin, bagamat labis na naguguluhan, ay lumapit kay Jason at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng anak. "Jason," sabi niya. Mababa ang boses, ngunit puno ng pagmamahal. "Simulat sa pool, alam kong hindi kita tunay na anak, pero minahal kita higit pa sa buhay ko. Hindi ko alam ang totoo tungkol sa pagkatao mo, pero ang alam ko, mahal kita bilang anak ko." Sa puntong iyon, bumalot ang katahimikan sa paligid. Ang mga bisita ay tila hindi na makahinga sa tensyon ng eksena. Si Doña Regina, na ngayon umiiyak na, ay dahan-dahang niyakap si Jason. "Kung ikaw man si Emmanuel, hinding-hindi na kita pakakawalan." Si Jason, sa wakas, ay nakaramdam ng bigat ng mga emosyon. Tuluyang bumigay ang kanyang mga luha habang iniisip kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa kanya at sa kanyang buhay. Pagkatapos ng gabing iyon, agad na nagdesisyon sina Don Emilio at Doña Regina na sumailalim sa DNA testing si Jason upang makumpirma ang kanilang hinala. Hindi mapakali si Jason sa mga sumunod na araw. Puno ng tanong ang kanyang isipan. Ngunit sa kabila ng lahat, nandyan si Marvin upang samahan at suportahan siya. "Anak," sabi ni Marvin isang umaga habang nag-aalmusal sila. "Anumang lumabas na resulta, tandaan mo, ikaw pa rin ang anak ko. Hinding-hindi magbabago yan." Napaluha si Jason at niyakap ang kanyang tatay. "Tay, hindi ko po alam kung paano ko haharapin ito, pero salamat po kasi alam kong andyan kayo para sa akin." Dumating ang araw ng resulta. Magkakasama sina Don Emilio, Doña Regina, Marvin at Jason sa isang opisina, naghihintay habang hawak ng doktor ang sobre ng resulta. Tahimik ang paligid, tanging tibok ng puso ng bawat isa ang naririnig. Base sa resulta ng DNA test, sabi ng doktor, binuksan ang sobre at binasa ang laman. "Positibo po. Si Jason ay ang anak ninyo, sina Emmanuel." Biglang bumagsak ang balikat ni Doña Regina habang ang kanyang mga luha ay bumaha. Hindi na siya nakapagpigil at mahigpit na niyakap si Jason. Si Don Emilio naman ay tahimik na lumapit, nangingilid ang luha at inilagay ang kamay sa balikat ng anak. "Ikaw nga!" bulong niya. "Ikaw nga ang anak namin." Si Jason ay hindi makapagsalita. Sa kabila ng kasiyahan ng mag-asawa, hindi niya maiwasang mag-isip ng tungkol kay Marvin, ang taong nagpalaki sa kanya at nagmahal na parang tunay niyang ama. "Marvin," sabi ni Don Emilio habang lumapit kay Marvin at iniabot ang kanyang kamay. "Maraming salamat sa pagpapalaki kay Emmanuel. Hindi namin maipapahayag ang pasasalamat namin sa sakripisyong ginawa mo para sa kanya." Ngumiti si Marvin, ngunit halatang may halong lungkot. "Walang anuman po, Don Emilio. Minahal ko si Jason na parang tunay kong anak at kahit ano pa ang mangyari, anak ko pa rin siya sa puso ko." Sa mga sumunod na linggo, unti-unting inilahad ni na Don Emilio at Doña Regina ang mga detalye ng pagkakakidnap kay Emmanuel noong sanggol pa ito. Ipinakita nila kay Jason ang mga lumang litrato, mga laruan at ang nursery na matagal nang nakaayos ngunit iniwang hindi nagalaw sa pag-asang babalik ang kanilang anak balang araw. Ang mga ito ay nagpuno sa puso ni Jason
ng katanungan. Ngunit kasabay nito'y mas malalim na pasasalamat sa mga magulang na nagmahal at naghintay sa kanya. Gayunpaman, hindi kinalimutan ni Jason ang kanyang naging buhay kasama si Marvin. Bagamat inanyayahan siya ni na Don Emilio at Doña Regina na manatili sa mansyon, sinabi niya, "Hindi ko po kayang iwan si Tatay Marvin. Siya ang nagpalaki at nagmahal sa akin. Kung okay lang po, gusto ko pong magpalipat-lipat sa inyong dalawa." Pumayag ang mag-asawa. Nagsimula si Jason na magbahagi ng oras sa dalawang pamilya, unti-unting bumuo ng relasyon sa kanyang tunay na mga magulang habang pinapanatili ang malalim na pagmamahal kay Marvin. Sa tuwing bumabalik siya sa kanilang munting bahay, masigla niyang tinutulungan si Marvin sa pagtatanim at paglilinis ng bakuran. Minsan, habang magkasama sina Jason at Marvin sa hardin, sinabi ni Marvin, "Anak, alam kong iba na ang buhay mo ngayon. Pero tandaan mo, ano man ang piliin mong daan, lagi akong nandito para sa'yo." Ngumiti si Jason at tumingin sa malayo, sa napakagandang tanawin ng hardin. "Tay, lahat ng natutunan ko sa inyo, dadalhin ko kahit saan ako mapunta. Hindi ko po kayo makakalimutan." Sa mansyon naman, pinanood ni Don Emilio at Doña Regina si Jason na nakikipag-usap sa mga tauhan, tinutulungan silang mag-ayos ng mga halaman. Parehong magaan ang kanilang pakiramdam, nakikita ang kanilang anak na may kababaang loob at kasipagan na tila nakuha sa ama-amahan nitong si Marvin. Habang naglalakad si Jason sa pagitan ng mansyon at ng bahay ni Marvin isang hapon, napaisip siya sa mga hamon na hinaharap niya at sa kung paano nagbago ang kanyang buhay. May malalim na pagmamahal siya para sa parehong pamilya at alam niyang ang bawat desisyon ay magdadala ng bagong direksyon sa kanyang hinaharap. Habang tumitingala sa langit, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Ngayon lang nagsisimula ang tunay na kwento ko," bulong niya sa sarili.